Gamit ang makukulay na pangguhit, inilapat ng mga kalahok ang kanilang malalawak na imahinasyon dito sa tapat ng International House 2 ng Universidad. Alas 7 pa lang ng umaga ay dumating na ang ilan sa mga kalahok ng Chalk Art Creation Festival, ngunit alas 10 na ng umaga nang ganap na masimulan ang aktibidad. Ayon kay CSD Senator for Sports, Arts and Culture Russell Quibete, isa sa mga suliranin kung bakit hindi nasunod ang opisyal na oras nito ay dahil sa pagkakaroon ng aberya sa mga papeles ng lugar na pagdarausan ng CACF 2025. Napansin naman natin na nakalagay talaga 7 AM or 8 AM sa ating start talaga. Pero nagsimula to ng 10 AM kasi may mga cancellation tayo ng klase. And then, sa paper kasi may mga konting changes na hindi kaagad na aprobahan doon sa guardhouse natin. Specifically kasi may mga hindi maayos na nasulat doon. Pero na-resort naman sila agad kasi misunderstanding na naman nangyari. So, ayon pa kay Quibete, bukas sila sa iba't ibang suhestyon mula sa mga estudyante upang matugunan ang mga pangangailangan ng pamantasan. Sa kabila nito, kahit na may kainitan ng magsimula ang CACF, hindi pa rin napigilan ng mga nakilahok na ipahayag sa pamamagitan ng pagguhit ang kanilang pagmamahal sa malayang sining. Kabilang sa mga sumali ay ang presidente ng organisasyong likhain na si Fredsel Miranda. At ayon sa kanya, ang hangarin nila sa pakikilahok ay ang higit pang isulong at buhayin ang malayang pagpapahayag sa pamamagitan ng sining. Yan, actually itong ginagawa namin ngayon ay yung logo namin sa aming organization na Likhain. Lipon ng kagalingang hanay ng mga artistikong individual, no? So kami ay ang grupo ng mga visual artists dito sa CVSU, and actually logo muna pero plano namin punuin siya ng iba't ibang drawing as an expression, no? So later pagdating ng mga member namin, plan namin na punuin talaga itong part ng area na to kahit ngayon lang yan. Just to show na yung diwa ng malayang diwa is freedom of expression, and to us artists, it's through art. Kasing init ng panahon ang mapagpalayang guhit ng mga kalahok. Patunay ito na hindi lamang sa akademya kundi pati sa sining ay namamayagpag ang iskolar ng bayan. Christian Pedranza, Sentro, Pilipinas.